Viral ang CCTV footage na yan ng pangho-hold up ng 6 na lalaki sa isa pong restaurant sa barangay Anabu 1D sa Imus, Cavite. Naka-helmet ang ilan sa mga salarin at armado ng baril. Hindi na nakapalag ang nagulat ng mga customer. Nalimas ang kanilang pera, cellphone, bag at ilang mahalagang gamit. Ang update sa insidente niyan abangan dito lang sa Balitang Hali. Kalunos-lunos na balita ngayon pong Miyerkules. Patay ang isang sanggol sa sunog sa Bagong Silang, Caloocan. May lalabas na raw sana siya ng ina mula sa nasusunog na bahay, ngunit nabitawan. Balitang hatid ni Bam Alegre. Halos hawiin ng barangay mobile na ito ang kalsada para lang makarating agad sa Tala Hospital sa Caloocan. Karga ng rescuer ang 10 buwang gulang na sanggol na si Donsky Del Monte. Biktima siya sa sunog na naganap sa Phase 8 Package 12 Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan, pasado alas 6 kagabi. Pero wala nang buhay si Baby Donsky pagdating sa ospital, ayon sa mga kaanak niya. Nasa loob si Baby Donsky ng nasunog na residential structure. Sinikap ng kanyang ina na ilabas siya, pero nabitawan niya ang sanggol matapos siyang lumundag mula sa gusali. Nakaligtas ang ina niyang si Mary Ann Akma, pero nagtamo siya ng mga sunog sa katawan. Ang bilis po eh. Masaya, umakyat lang kami dun sa likod eh. Hindi ko na alam na nabitawan ko na siya. Kasi sobrang ano na ng uso. Nabitawan nung palabas siya. Sumabit sa sampayan. Hindi na nabalikan kasi laki na ng apoy. First alarm lang umabot ang sunog. Ibig sabihin 2 hanggang 3 fire truck ang rumesponde. Pero mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay sa compound. Wala pang 1 oras na kontrol na ng mga bumbero ang apoy. 6 na pamilya na binubuo ng 18 individual ang apektado ng sunog. Sa mga modular tent sa covered court pansamantalang inilikas sa mga nasunugan. Ayon sa Purok Leader, isa sa mga tinitingnang dahilan ng sunog ang naiwang kandila sa isang bahay. Kamamatay lang po ng pinakalola nila. Meron po silang ugali na kagalian na pagdating ng orasyon, nag-aano po sila ng kandila, naglalagay po sa altar. So yun po yung naging cause ng ano na naiwan po. Kasi pag ano po, bigla na lang po lumakas yung apoy kasi mga ano po, light materials ang ano ang bahay nila. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang insidente. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep sa mga may sasakyan. Napapatanong ka na rin ba kung kailan kaya magkakaroon ng rollback? Naku, ang sagot po kasi ng Department of Energy dyan, tuloy-tuloy ho ang oil price hike. Paliwanag ng DOE, epekto po yan ng pagbabawas ng produksyon ng Russia at ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Mas mataas din daw ang demand sa petrolyo tuwing Burr months. Base po sa nakalap na impormasyon ng GMA Integrated News Research mula sa Department of Energy at mga kumpanya ng langis, 7 sunod-sunod na linggo ng may price hike sa diesel at kerosene. 6 na sunod na linggo naman po para sa gasolina. Kaya pa ba mga kapuso? Ito naman ang hirit ng ilang transport groups. 5 pisong taas pasahe. Ang petisyon ng mga grupong Pasang Mazda, Alto Dapat Akto, dahil daw sa sunod-sunod na taas presyo ng mga produktong petrolyo. Pisong dagdag naman ang hiling nila sa mga susunod na kilometro. Anila, malaki na ang inilugi ng mga jeepney driver dahil sa oil price hike. Samantala, dininig naman ng LTFRB ang petisyon para sa 2 pisong taas pasahe ng mga grupong Stop and Go Coalition, LTOP, Piston at FEDUDAP. Una lang sinabi ng LTFRB na hindi naman bingi ang ahensya sa mga panawagan ng mga driver at operator. Gayunman, sasailalim sa karagdagang pagsusuri ang hirit ng ilang grupo na taas pasahe. Ipinaliwanag po ng Department of Budget and Management ang halos 10 bilyong pisong tapyas sa proposed budget ng Department of Health para sa taong 2024. Sabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman, karamihan po sa ibinawas ngayong taon ay non-recurring expenses na ipinadagdag ng Kongreso sa mga nakalipas na taon. Kabilang po dito ang pondo para sa health facilities, enhancement program at medical assistance sa mga mahihirap noong panahon ng COVID pandemic. Nasa 205 billion pesos ang proposed budget ng DOH sa 2024 o mas mababa ng 3.5% sa approved budget nito ngayong taon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, pagkakasyahin nila kung magkano man ang maaprubahan. The legislature divides the process. Kung gusto nilang ibalik sa amin yung inalis na 10B, ay happy kami kasi we will fulfill our mandate as Department of Health.
Matapos ma-expel bilang kongresista ng Negros Oriental 3rd District, magpapatawag na ng special elections para mapunan ang pwesto ni Arnie Teves. Yan ay matapos mapagtibay ng resolusyon sa Kamara na bakante na ang posisyon ni Teves. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay COMELEC Chairman George Garcia, sinabi niyang hinihintay na lang nila ang kopya ng resolusyon ng Kamara. Hindi na raw maisasabay sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre ang special elections sa distrito ni Teves. Posible raw idaos yan sa Disyembre. Happy midweek mga beshi! Narito na ang mga sariwang hain ng Wednesday Star Bites. Una, G na G sa TikTok bonding ang cast ng hit GMA Afternoon Prime drama na Abot Kamay na Pangarap habang naka-break sa taping. Pinangunahan niya ni na Jillian Ward, Ken Chan, Hazel Kinuchi, Jackie Dreyfus, Eunice Lagusad at Denise Barbacena. Kabilang yan sa kanilang behind the scenes. May pasilip kasi ang top rating series para sa kanilang first anniversary episode. Abangan daw ang mas exciting at mas intense na mga eksena. May shinare din sina Jillian at Hazel aka Doktora Annalyn Santos at Doktora Zoe Tanyag tungkol sa kanilang first anniversary. Siyempre, sobrang saya po namin kasi mas tumatag po yung samahan po naming lahat. As in, pamilya na po talaga. Yung closeness po namin umaabot na po outside of work, outside po ng set. I'm very, very lucky to be one of the OGs nga, yung mga original cast. And hindi din naman talaga namin na-expect na aabot kami ng 1 year. So we're very, very thankful to all our fans, sa mga nanonood. Good news naman para sa mga agase ang ating next Star Bites. Magbabalik kasi sa Pilipinas ang paborito nating Thai rapper at South Korean-based na idol. Mabuhay! It's your boy Bam Bam again, Asisi. I hope you guys still didn't forget the ticket sales will soon begin, right? And I want you guys to... Personal invitation yan para sa first ever world tour ng GOT7 member at soloist na si Bam Bam sa Manila. Pinamagatan itong Area 52 at mangyayari yan this coming September 22. Last March, nirelease niya ang kanyang first full solo album na Sour and Sweet. Excited tuloy ang Philo fans kung kakantahin niya ang ilan sa mga hit songs gaya ng Tippy Toe at Take It Easy. Sino kayang male idol ang naki-hype boy sa South Korean girl group na New Jeans? Huwag niyo pong palalampasin yan sa pagbabalik ng Star Bites. Samantala, plano raw ng Philippine National Police na ipitin ang sahod ng mga pulis na masasangkot sa katiwalian at pang-aabuso. Sa gitna yan ng investigasyon sa pagkakasangkot ng ilang pulis sa pagkamatay ng teenager na si Jemboy Baltazar. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Ang 6 na pulis na sangkot sa operasyong ikinamatay ng 17 anyos na si Jemboy Baltazar humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Ang una raw nagpaputok ayon sa kanilang team leader na si Police Captain Mark Joseph Carpio, si Police Staff Sergeant Jerry Maliban. Nasundan pa raw yan ng iba pang putok. Nauna pong pumutok po si Police Staff Sergeant Jerry Maliban po. Agad po ako sumigaw na huwag kayong magpaputok. Kayo magpaputok. Ito si Maliban, na-dismiss na ito eh. Dapat alamin natin sino nag-reinstate sa kanya. Bakit pa nabigyan ng pagkakataon ito na maging pulis muli? Yung kaso ko po, sir, kampo yun, sa Napolcom po yun, Your Honor. Anong kaso nga? Robbery extortion po, Your Honor. Dismiss po yung kaso sa akin, Your Honor. Ayon kay Carpio, magkahawig sina Jemboy at ang target ng kanilang operasyon na si Reynaldo Bolivar, 18 anyos. Magkakahawig lang po. Gaano kalayo yung nung kumprantahin yung victim? At mga umikit ko mo lang 10 to 15 meters po. Sa ganong kalayo, malalaman nyo agad kung magkahawig o hindi. With that far, 15 meters? Hindi po, Your Honor. Sa sumunod na mga tanong, sinabi ni Carpio na hindi umano nila nakita na nasa bangka si Jemboy na naunang napaulat na mangingisda lang sana noon kasama ang kaibigang si Sunny Boy. Hindi po ba totoo na pinagpaputok muna siya nung nandun pa lang siya sa nililinis niyang bangka? Kaya siya nahulog sa tubig. Your Honor, wala po kaming nakitang tumalon sa bangka. Ano po ang nakita niyo? Ang nakita lang po namin nag-iisang tao doon
ay si Sunny Boy po. So, kung nag-iisang tao lang ay nakita nyo, bakit pinaulanan ng bala yung tao na nasa tubig na si Jemboy? Your Honor, baka po ang intensyon ng mga nagpaputok na yon ay para po kay Sunny Boy na bilang warning shot. I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Sabi ng team leader mo, nagpaputok ka sa tubig. Your Honor, nasa fiscal na po yung kaso, Your Honor. So what? Ha? So what kung nasa fiscal yung kaso nyo? Gusto mong ihinto ang investigasyon ng komite na ito? Dahil may kaso na kayo kinakarap? Nobody can stop our investigation. I move, Mr. Chair, to hold the two gentlemen in contempt. I second the motion. Pansamantala lang nakakulong sina Carpio at Maliban sa Office of the Sergeant at Arms. Ang ilang senador na nawagan sa PNP na tiyaking makakamit ni Jemboy ang hustisya at higpitan ang neuropsychiatric screening sa mga police recruit. Ayon kay PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Rodel Sermonia, isa sa pagbabago ipatutupad nila sa pagdisiplina sa kanilang hanay, iipiti na ang sweldo ng mga pulis na masasangkot sa irregularidad o katiwalian at pag-abuso. Titingnan din daw nila ang mga kaso ng mga pulis na na-dismiss na at muling nakabalik sa pwesto. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, naka-monitor tayo ngayon sa isang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at isang bagyo na nasa labas pa ng PAR. Huling namataan ng Pag-asa ang isang tropical depression sa layong 3,170 kilometers silangan ng Northern Luzon. Nasa labas pa ito ng PAR. May lakas ito na nasa 45 kilometers per hour, bugsong 55 kilometers per hour sa direksyong southwest at gumagalaw sa bilis na 10 kilometers per hour. Base sa wind forecast ng Metro Weather, mababa sa ngayon ang tsansa ng nasabing bagyo na pumasok sa PAR. Hindi rin ito mapapalakas ang hanging habagat. Ang binabantayan namang low-pressure area, nasa 570 kilometers ang layo, silangan ng Apari, Cagayan. Sa mga susunod na araw, posible pang lumakas at maging isang bagyo ang nasabing LPA. Kung sakali, tatawagin iyan sa local name na Guri. Sa ngayon, nagpapaulan na ang trough o extension ng LPA sa Cagayan Valley Region at Cordillera. Patuloy namang umiiral ang hanging habagat sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, habang posible pa rin ang mga local thunderstorm sa natitirang bahagi ng bansa. Sa mga susunod na oras, asahan na ang pag-uulan sa halos buong bansa base nga yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, kaya dapat maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Asahan din muli ang ulan ngayong araw dito sa Metro Manila. Kaliwat kanan naman ang mga sakuna dulot ng pag-ulang dala ng hanging habagat. Nagka-landslide sa ilang lugar sa Cordillera habang binaha ang ilang panig ng Zamboanga City. Yan ang balitang hatid ni James Agustin. Nalubog sa baha ang ilang bahay sa tabing ilog sa barangay Tiktapo sa Zamboanga City. Umapaw kasi ang tubig doon dahil sa malakas na ulan. Sa kuha ng isang tauhan ng barangay, umabot na sa baywang ng ilang residente ang baha. Ayon sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office, 20 pamilya ang kanilang inilikas. Agad din nakabalik ang mga residente matapos humupa ang baha. Dahil din sa malakas na ulan, nagka-landslide sa bahagi ng Mountain Province Nueva Vizcaya Road. Isang lane lang nadaraanan dahil nakahambal lang sa kalsada ang gumuhong lupa at bato. Ganyan din ang sitwasyon sa bahagi ng junction, Talubin, Barlig, Natonin, Paracelis, Calacad Road. Patuloy ang clearing operations ng DPWH sa dalawang kalsada. Ayon sa Pag-asa, ang malalakas na ulan na naranasan sa mga probinsya ay dulot ng hanging habagat. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Milyon-milyong pisong halaga ng umano'y shabu ang nasabat sa magkahiwalay ng police operations sa Maguindanao del Norte.
Nasabat mula sa mag-asawa sa bayan ng Sultan Kudarat ang hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 3.4 million pesos. Sasampahan ng mga suspect ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. 1.3 million pesos na halaga naman ang hinihinalang shabu ang nasabat mula sa 3 umano'y nagbebenta nito sa bayan ng Parang. Nakatakas ang isang suspect. Walang pahayag ang mga naarestong suspect. Dalawang araw na lang, simula na po ng 2023 FIBA World Cup. Puspusan na nga ang training ng Gilas Pilipinas, kabilang dyan sina Jordan Clarkson, Kai Soto, Japet Aguilar, Scotty Thompson at June Mar Fajardo. Kabilang sila sa 13 player mula sa original pool. Ngayong araw na isusumite ang Final 12 na maglalaro para sa bansa ayon kay Coach Chot Reyes. Isa ang Pilipinas sa 3 host countries ng World Cup kasama ang Japan at ang Indonesia. Sa Biyernes na rin ang unang laban ng Gilas kontra Dominican Republic. Malaking kawalan po para sa Pilipinas. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpanaw ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople. Pinuri ng Pangulo ang naging serbisyo ni Ople bilang kalihim na hindi raw tumigil sa pagsuporta at pagbigay ng proteksyon sa mga manggagawa. Sa pahayag naman ng DMW, sinabi nilang naging tahanan ng mga OFW ang ahensya sa ilalim ni Ople. Mahigit 1 taon ding pinamunuan ni Ople ang kagawaran. Ayon po kay DMW spokesperson Toby Nebrida, bandang 1:00 ng tanghali kahapon nang pumanaw si Ople habang kapiling ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Siya po ay 61 taong gulang. Dati nang sinabi ni Ople na meron siyang breast cancer. Sumailalim na rin siya sa breast surgery. Pansamantala namang nakalaya ang dating broadcaster na si Jay Sonza matapos magpiyansa para sa kasong libel at 11 counts of estafa. Nakalabas po siya sa Quezon City Jail mag-aalas 9 kagabi. Bago po yan, provisionally dismissed na ng Quezon City Regional Trial Court ang mga kasong illegal recruitment at syndicated large-scale illegal recruitment laban kay Sonza. Ibig pong sabihin, pwede pa ring buhayin ang mga kaso sa loob ng 2 taon kung may bagong dahilan o ebidensya. Inaresto si Sonza sa NAIA Terminal 3 noong July 18 habang papunta sana sa Hong Kong. Sinusubukan pa siyang kunan ng bagong pahayag. Una nang sinabi ng kanyang abogado na hindi alam ni Sonza na may nakabinbin pang libel case laban sa kanya. Sinabi raw ng kapwa-akusado ni Sonza na ibinasura na ang kaso. Pero hindi pala kasama si Sonza sa mga pinawalang sala. Arestado na ang isa sa 6 na suspect sa viral na pang-hold up sa Imus, Cavite. Ayon kay Imus City Police Chief Lieutenant Colonel Jack Angog, meron na rin silang person of interest. Papagulungin na rin daw ang pagsasampa ng kaso. Ngayong araw, 8 ang naging biktima sa pang-hold up na yan na nangyari sa isang kainan. Tumakas sa mga suspect sakay ng motorsiklo. At update po tayo sa nangyaring pang-hold up sa isang kainan nga sa Cavite at sa panukala ng mga senador na higpitan ang screening process sa mga pulis. Sa gitna ng mga balitang yan, nakasala ngayon si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Sir Rafi. Opo, unahin na natin itong nahulikam na pang-hold up ng 6 na armadong lalaki dyan po sa isang kainan sa Imus, Cavite. Ano pong latest sa pagtugi sa mga suspect? Kasalukuyan pong nasa prosecutor's office yung mga personnel po ng PNP para po mag-file ng kaso for robbery dito nga po sa 6 na suspect. At isa po nga dyan ay nahuli na po kahapon. At kasalukuyan po tayong nagkakonduct ng follow-up operation para ma-arrest rin po yung remaining at-large suspects po. Ano pong reaksyon na may-ari ng restaurant? Kasi sa mga paunang ulat, medyo natagalan yung pagre-report dito sa incidenting ito. Nag-responde naman kaagad yung ating mga pulis, sir, at napakalaki po ng tulong ng mga biktima po dahil sila po yung naka-identify. Immediately after ma-receive po nila yung report po ay nagkagawa kaagad sila ng hot pursuit operation at kasama po doon yung pag-check po nila ng mga CCTV. At isa nga po doon sa CCTV footages na nakuha nga po ng Cavite Police ay ito nga po motor
na ginamit po ng isa sa mga suspect at base sa ating coordination po sa LTO ay na-find out po natin yung may-ari nito at na-locate po natin kung asaan itong suspect na nag-positive naman po doon sa mga ebidensyang hawak po natin. Kasama na rin po yung positive identification ng isa doon sa mga biktima po. Meron po ba tayong amounts na nakuha sa mga biktima at pati ba yung establishment kinuha yung kanilang pera? Yes po sir, pati po yung pera po ng establishmento ay kinuha more or less nasa 18,000 po ang nakuha po ng mga suspect, kasama na rin po yung kinuha po dun sa cashier. Para po sa kaalaman natin mga manonood, kung sakaling maipit o makakita ng ganitong sitwasyon kung saan armado yung mga suspect, ano po yung kailangan gawin? Ang lagi po natin paalala dyan ay wag po nating mag-attempt na lumaban po at kung pera lamang po, mga cellphone po yung kailangan po ay kusa na po nating ibigay po doon, wag po tayong maglaban. Pero kung makaka-identify po kayo ng mga possible na mapagkakailanlan po ng suspect, tignan nyo po yung mga suot, yung mga height, kung matatandaan po natin. Pero wag po tayong lumaban dahil mas importante po na maisalba po natin yung buhay natin. Malagang paalala po yan. Mapunta naman po tayo sa panukala ng mga senador na higpitan yung screening process sa mga pulis, lalo na yung neuropsychiatric exam. Paano po ito tutugunan ng PNP? Bukas po ang PNP po sir sa panukala po na reviewin po itong kinakonduct po nating neuropsychiatric examination para po sa mga papasok po sa PNP. At as it is po ay mahigpit po yung ginagawa po natin sa neuro evaluation po doon po sa mga pumapasok, pati na rin po doon sa mga nasa loob na po ng PNP. Of course, ang background po nito yung pagkakasangkot ng mga pulis sa iba't ibang krimen at of course yung nangyaring insidente kung saan nabaril yung isang pinaghinalaang suspect. Ilang beses po bang binibigay yung neuropsychiatric exam sa mga pulis? Ang sabi po kasi ni Senator Tulfo, pare-pareho lang daw yung tanong o kaya binabalik-baliktad lang kaya na-memorize na raw yung sagot. Ano po yung masasabi nyo rito? Nirerespeto po natin, sir, yung mga pananalita po ng ating kagalang-galang na senador. Pero for your information, sir, ay iba-iba pong step po ng neuropsychiatric examination po at evaluation na binibigay ng PNP. Kung ikaw po ay papasok bilang patrolman, ay iba po yan sa binibigay po na set of questionnaire kapag ikaw po ay papasok via lateral entry, kung ikaw po ay papasok sa Police Academy. At iba rin po yung set of questionnaires na binibigay pag ikaw po ay sasalang sa promotion. At kapag may mga promotion cycle po tayo ay mandatory po na tayo po ay ilalim po sa neuro exam po. At syempre po doon sa mga schooling and training ay nagsasagawa din po tayo ng mga neuro examination. At iba-iba po itong mga sets of questionnaires po na ito. At even po doon sa application po para sa pagpasok po ng PNP ay iba-iba din po. Kung ngayon pong recruitment quota, ito po yung set of questionnaires. Sa susunod po na recruitment quota ay iba rin po yung set of questionnaires na ibinibigay po. So talagang every step of the way, meron pong pinagdadaan ng neuropsychiatric exam yung mga pulis. Meron ho bang nawi-weed out talaga rito? Meron talaga natatanggal dahil sa exam na ito? Marami po tayong hindi natatanggap na mga, lalong-lalo na sir doon sa mga aplikante po na papasok po sa PNP. At hindi lamang po yan limited doon sa mga papasok po ng patrolman. Nabanggit po kanina, even yung mga pumapasok pong mga lateral entry, may mga hindi po nakakalusot sa neuro na mga doctors, even lawyers, and even priests po. Nakausap po no less than yung chief po ng neuropsychiatric department po ng PNP Health Service ay napakahigpit po ng ginagawa po nilang screening dito. Dumadaan po muna yan sa mga written examination, may mga logical examination at even po yung emotional intelligence examination at pagkatapos po nun ay sasailalim po sila sa face-to-face interview po bago po tuluyan na ma-recommend po sila for the next phase po ng recruitment. Pero obviously may mga nakakalusot. Gaano kadalas ninyo nire-review itong psychiatric exam na ito? Wala pong nakakalusot, Sir Rafi, dahil nga napakahigpit nga po, nabanggit po nga po, maliban po dito sa mga abstract, yung mga IQ questions po ay another written exam nga po itong emotional intelligence at pagkatapos nga po nun ay dadaan po lahat yan sa 2 beses po na interview yung pong mga psychologists at pagkatapos po nun ay i-review din po ng mga psychiatric doctors po natin na mga eksperto sa ganyan po at hindi po nila nire-recommenda yung pong may mga nakikita po silang diferensya doon po sa kanilang examination and of course doon po sa na-observe po nila during the face-to-face po at yan naman po
ang ina-assure po ng PNP po sa ating mga kababayan na napakahigpit po ng ginagawang proseso po pagdating po sa mga neuropsychiatric examination po ng PNP. So yung pagkakasangkot po ng mga pulis sa krimen, wala akong kinalaman dito yung kanilang neuro situation. Yun ang palagay po ng PNP? Tinitignan din po natin yun, sir, na maaaring part po yun ang gagawin nating investigation kung ito bang mga pulis na ito ay nasa proper frame of mind during the conduct of the police operation. Kaya kasama po yan sa review ng ginagawa po nating policy, lalong-lalo na po dito sa mga nasasangkot. Definitely po ay obviously may nakikita po tayo mga lapses po sa ginawa po nilang police operation. Kaya naman po dito sa ginagawa po nating review ay bahagi po yan. Ito pong mga status po at condition po ng mga mental state po ng ating mga pulis. Okay, sige po. Maiba lang po ako, kumusta yung paghahanda ng PNP sa pagbubukas naman po ng klase sa susunod na linggo? All systems go na po tayo, Sir Rafi, sa ating paghahanda. Bagamat sa ngayon ay patuloy po tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga school administrator to make sure po na sa darating pong August 2029 na magiging smooth po yung pagbubukas po ng klase. At asahan niyo po na yung magde-deploy po tayo ng sufficient number po ng PNP personnel natin na tao po dyan sa mga police assistance desk na inilagay po natin sa malapit sa mga eskwelahan. At syempre yung ating mobile and foot patrol po ay patuloy po nating isasagawa yan dahil kailangan din po nating bantayan yung labas at premises po ng eskwelahan para maging ligtas din po hindi lamang yung ating mga estudyante at mga guro, pati na rin po yung mga kaanak po na susundo at maghahatid po sa ating mga estudyante ay magiging ligtas din po. Sige po, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Thank you po, sir. Si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Nakahinto ang van at tricycle na yan sa kalsada sa Barangay Dulong Malabon sa Pulilan, Bulacan. Nang biglang dumating ang isang truck at tinumbok ang likuran ng van. Bumangga tuloy ang van sa tricycle na napunta naman sa kabilang lane at sumalpok ito sa nakasalubong na kotse. Tumilapon sa kalsada ang dalawang sakay ng tricycle. Dumiretso naman ang kotse sa bangketa at nakasagasa ng dalawang pedestrian na nasawi. Tumulong ang driver ng kotse sa mga kaanak ng mga biktima. Nasa kustodiya na ng pulisya ang truck driver. Wala pa siyang pahayag sa media. Arestado ang isang lalaki sa Limay, Bataan dahil umano sa pagbebenta ng karne ng aso. Kalunos-lunos ang sitwasyon ng mga hayop sa isang bahay sa Barangay Lamao. Siksikan ang 7 aso sa isang kulungan. Nakatali pa ng alambre ang nguso ng ilan. Kinilala ang suspect na si Anthony Bueno. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, ibebenta sana ni Bueno ang mga aso para katayin. Hindi rin malinaw kung binibili ba ang mga aso mula sa mga owner o hinuhuli nilang basta sa kalsada. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act. Bago magbalik eskwela ang mga estudyante, kanya-kanya pong linis muna ang kanilang mga magulang at guro sa mga silid-aralan. Isa po sa mga target, iwasan ang mga sakit tuwing tag-ulan tulad po ng dengue. Balitang hatid ni Lay Alves. Abala ang mga guro at magulang sa paglilinis ng mga eskwelahan para sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Gaya sa Kamuning Elementary School sa Quezon City, kung saan halos 2,000 estudyante ang inaasahang magbabalik eskwela. Yung mga bottles, containers, cans, and other things na maaaring pagtirhan ng dengue, mosquito, sinisikap naming maging malinis ang paaralan. Ang mga magulang, kani-kanyang diskarte na rin para malayo sa lamok na may dalang dengue ang mga anak. Linisan lang po siya, tapos lotionan para maiwasan yung pagdengue. Sa school naman, kailangan ko lang siyang medyasan ng mahaba. Sabi ng DOH, karaniwang tumataas ang dengue cases tuwing tag-ulan. Kaya mahalaga raw na parating maglinis ng kapaligiran at alisin ang mga posibleng pamugaran ng lamok. Nangangagat yan during day, nag-umpisa na ang classes. So yung mga bata, gumagalaw na yan from their house, sa sasakyan, papunta sa eskwela, ganun din, pabalik. They can be bitten by the mosquito anywhere along that route. Hindi naman lahat sa bahay nakukuha. Naaagapan, kaya importanteng mabigyang lunas agad ang tatamaan ng dengue. Kabilang sa mga sintomas ay lagnat na may kasamang pananakit ng ulo, pagsusuka, rashes, pananakit ng mata at katawan. Sa datos ng DOH, mahigit 90,000 nang naitalang kaso ng dengue mula Enero hanggang Hulyo. Mas mababa pa ito ng 22% kumpara sa parehong panahon noong nakarang taon. Lay Alves, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Bukod kay Yasi Pressman, may isa pang magbabalik sa Kapuso Network. Yan ang dating child star at teen actor na si Joshua Dionisio. Tulad ni Yasi, kabilang din si Joshua sa upcoming series na Black Rider, na produce ng GMA Public Affairs. Excited daw si Joshua sa bagong project. Pag-amin niya, nagulat siya nang i-offer sa kanya ang isang role sa Black Rider. Wala pang ibang details na sinabi si Joshua tungkol sa kanyang role. Ang sigurado raw, close raw siya kay Black Rider. Masaya raw siya sa suporta ng fans sa kanyang pagbabalik sa Kapuso Network. The night before nung taping, tinanong kung available ako. So sabi ko, sure, why not? Available naman po ako. So kinabukasan, doon ko lang talaga nakilala lahat ng mga, yung cast and yung production talaga na nakakamiss din talaga. Correct. Eto naman. Nako ha. Teka, nununok muna. Hindi pa man tumutungtong ang Burmans may pa Christmas is in the air na ho dyan sa Angeles, Pampanga. Medyo galing kaya sa malamig. Kaya Oo nga. At bakit naman? Ba't naman may pa-Christmas feel na kaagad doon? Kasi naman, nadaanan din namin yan. Pinailawan ho ang Christmas lanterns sa Abacan Bridge. Tinawag na Ningning ang mga parol. Ayon po sa lokal na pamahalaan ng Pampanga, sinisimbolo ng mga parol na yan ang pag-asa at pagbangon ng mga Anghelenyos sa anumang pagsubok sa buhay. The earlier the better siguro ang motto nila. 124 days pa po kasi bago ang Pasko. Yay! Sa kuwang yan ng isang taxi driver habang nagmamaneho sa diversion road sa Davao City, makikita ang isang motorsiklo sa kanyang harapan na pagewang-gewang. Maya-maya lang, nag-counterflow ang motor hanggang sumalpok ito sa kasalubong na sasakyan. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang rider. Bumukas pa ang airbag ng SUV. Sugatan ng rider. Ligtas naman ang driver ng SUV at ang sakay nitong bata. Ayon sa pulisya, nakainom umano ang rider. Nagkasundo naman na ang dalawang kampo na sasagutin ng rider ang pagpapaayos ng nasirang sasakyan. Paalala po, kapag nakainom, huwag na pong magmaneho. Tinanggal sa pwesto ang siyam na opisyal ng Philippine Ports Authority Bohol matapos pumahuli na nagpa-party at nagiinuman pa sa opisina. Nangyari po ang party at inuman na yan sa multipurpose hall ng PPA Bohol noong August 16. Birthday raw kasi ng kanilang acting port manager. Kabilang po siya sa mga sinibak. Sinusubukan pang kunin ang kanilang pahayag. Tiniyak naman ng PPA na hindi na mauulit ang naturang insidente. Paalala po ng Civil Service Commission, simpleng selebrasyon lamang daw ang pinapayagan sa mga opisina ng gobyerno. Bawal ang mag-inuman. Nagbigay ng dagdag detalye ang Philippine Coast Guard tungkol sa resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kahapon. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, matagumpay daw ang naging resupply mission sa Ayungin dahil sa pinagsanib na galing at tapang ng Philippine Coast Guard, AFP at iba pang mga sangay ng gobyerno. Kwento ng Philippine Coast Guard, coordinated sa simula pa lang at pinagplanuhan ang nasabing pangalawang misyon para marating ang BRP Sierra Madre. Sa kwento ng Philippine Coast Guard, August 21, 6 a.m. ng umaga ay umalis na ng Buliluyan Port sa Palawan ang BRP Cabra at Sinandangan papuntang Sabina Shoal. Dito nila hihintayin ang dalawang resupply boats. 11 p.m. ng gabi, dumating na sa Sabina ang dalawang resupply ship at tumulak na papuntang Ayungin. Dito pa lang ay namonitor na ng PCG ang isang malaking Chinese Coast Guard ship na nagbabantay sa Sabina Shoal at may 17 Chinese fishing militia na nagbabantay naman sa karagatan papuntang Ayungin. Kaumagahan, August 22, 6:40 a.m., dumating na ang Philippine Coast Guard ships at resupply ships sa Ayungin. May tatlong mas maliliit na Coast Guard ships daw ang China doon na nagdagdag sa puwersa ng Chinese sa may Ayungin, kasama ang 4 na Chinese militia ships. 8:30 ng umaga, nasa 2.5 nautical miles na lang ang Philippine Coast Guard ships at yung mga resupply ships sa Ayungin Northern Entrance. Ito po yung papasok ng bahura bago makarating sa BRP Sierra Madre. At dito na nagsagawa ng dangerous
blocking maneuvers ang mas maliliit na Chinese Coast Guard ship at fishing militia. Pagdating ng Ayungin, nag-radio challenge pa raw ang mga Chinese Coast Guard. Sinagot naman ng Philippine Coast Guard na nasa EEZ ang mga barko ng Pilipinas at binalaan na ang mga aksyon ng China ay makakaapekto sa diplomatic relations ng dalawang bansa. Pero sa pagkakataon na ito, Rafi, hindi na raw gumamit ng water cannon ang mga Chinese. Ibang-iba ito sa nangyari noong August 5 resupply mission. Dahil abala ang mga barko ng China sa dalawang Philippine Coast Guard ships, nagawang makalusot ang dalawang resupply vessels. Sa tingin ni Philippine Coast Guard spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, binago ng China ang kanilang strategy at gumamit ng mas maliliit na barko. Sa optics daw kasi sa international community, ayaw ng China na palabasin na David versus Goliath ang nangyayari sa Ayungin. Dati kasi, higit na mas maliit ang mga Philippine Coast Guard ships kumpara sa mga mas malalaking Chinese Coast Guard. Hindi rin naniniwala si Tariela na pumayag ang China para sa humanitarian reasons ang paglusot ng dalawang resupply ships. Malinaw sa kilos daw ng Chinese Coast Guard na gusto nilang harangin ang resupply mission. Nakaisa lang talaga ang mga Pilipino. Posibleng na-modify o nabago ang Chinese behavior dahil sa mga pagbubunyag at international attention at support na nakuha ng Pilipinas matapos ang August 5 water cannon incident. Narito po yung video ng radio challenge na ginawa ng Chinese Coast Guard at yung sagot naman ng ating Philippine Coast Guard personnel. China Coast Guard 5305. At 9 nautical miles northeast of Ayungin Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel, BRP Sindangan, MRRV 4407. In accordance with international and Philippine national laws, you are within Philippine Exclusive Economic Zone. Your actions will affect Philippines-China relations and will be reported to concerned authorities. Over. China has indisputable sovereignty over the Nanshan Islands, including the Irene. And criticism about this bullying behavior. Rafi, sa ngayon ay hindi pa malinaw kung kailan ang susunod na resupply missions papunta ng Ayungin Shoal para palitan magkaroon ng palitan ang mga sundalong nakadestina doon at para mahatiran din sila ng supply. Pero pagtitiyak ng Coast Guard ay handa sila sa anong mapangyayari kahit na maulit muli ang sinasabi o nakita nating water cannon incident. Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston. Sinabi naman ni Chinese Ambassador Huang Zilian, wala namang problema kung humanitarian supplies ang ipadadala sa BRP Sierra Madre. Ang problema raw, yung pagpapadalaan niya ng building materials. Dati nang sinabi ng Philippine Coast Guard na pagkain, tubig at gasolina ang ipinadadala sa BRP Sierra Madre. Hindi naman direktang sinagot ni Huang ang tanong kaugnay sa pagtangka na naman ng China Coast Guard na harangin ang resupply mission sa Ayungin. Sa pahayag ng China Coast Guard, walang pahintulot ng Chinese government ang resupply mission kaya naglabas daw sila ng babala at sinundan ng mga barko ng Pilipinas. Pinayagan nila ang pagpapadala ng pagkain sa BRP Sierra Madre dahil wala naman daw dalang building materials ang resupply mission. Muling iginiit ng China na sa kanila ang Ayungin Shoal. Pero batay po sa 2016 Arbitral Tribunal ruling, ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ni-share ng Filipino-American social media influencer na si Bretman Rock ang kanyang skincare at makeup routine while in the sky. Sa ipinost na video ni Bretman, ikinuwento niya na ginawa niya ito sa eroplano habang papunta sa Pilipinas. Complete pa yan with mist, essence at sheet mask. No makeup look ang peg ni Bretman using a little bit of mascara, lip oil at highlighter sa cheekbones. Nasa Palawan ngayon si Bretman para sa kanyang late birthday celebration kasama ang ilang Pinoy friends. Talaga namang hype boy with the letter V ang bagong ka-collab ng New Jeans.
hataw kasi ang BTS member na si V kasama ang New Jeans sa kanilang hit song na Hype Boy. In sync at smooth ang moves ni Taehyung. Aakalain mong pang 6th member siya ng New Jeans. Instant hit naman ang dance collab video sa ARMY, bunnies at netizens. Umani na ito ng mahigit 28 million views at more than 7 million hearts. Karaniwang man's best friend kung ilarawan po ang mga aso. Ang isang Shih Tzu naman sa Panabo, Davao del Norte, pwede rin daw ituring na bayani. Kwento po ng fur parent na si Joanne Raganiet, hindi mapalagay at kakaiba raw ang tahuan ng kanyang fur baby na si Luca. Kaya lumabas siya ng kwarto at nakitang nasa likod ng kanilang ref si Luca. Doon na nadiskubre na may apoy sa extension wire dahil daw sa short circuit. Malaki ang pasasalamat ni Joanne at para sa kanya, isang hero dog si Luca. At ito po ang Balitang Hali, Connie Season po. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Rafi Tima. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Maging updated sa mga maiinit na balita. Maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.